Magandang umaga po. Ako po ay si Bong Concha, isang OFW at isang COVID survivor. Nais ko pong magbahagi ng aking karanasan nung panahong ako ay nagkaroon ng coronavirus at kung paano ko po ito nilabanan at napagtagumpayan. Hari naway itong aking ibabahaging karanasan ay magsilbing inspirasyon sa marami pa nating mga kababayan ang ngayon nakikipaglaban sa sakit na coronavirus. Ako po ay isang overseas Filipino worker. Nandito po ako kasalukuyan sa Saudi Arabia at ako po ay naririto sa kaharian na itinuring kong pangalawang tahanan simula pa noong 1991. Nagkaroon po ako ng coronavirus o nahawaan po ako ng coronavirus noong pong buwan ng Oktubre 2020. Natatandaan ko pa nung time na ako ay nahawaan ay nasa denial stage po ako. Nakakaramdam ako ng mga sintomas katulad po ng pag-ubo at yung pong shortness of breath, pananakit ng ulo at pananakit ng katawan. Pero nung time na yun po ay hindi ko iniisip na meron akong COVID kasi po ang akin pong nasa isip ng mga time na yun ay parang siguro normal lang na sakit. Denial stage, hindi ko po inisip yung meron na akong ganoong nakaramdaman. Pinipilit na po ako ng aking may bahay nung time na yon na magpa-swab test na pero hindi pa ako sumunod sa kanya. Lumipas pa ho ng maraming araw yun. Siguro almost 10 days bago po ako nag-decide na magpa-swab test noong naramdaman ko ng hirap na ako noong October 12. Naalala ko pa yung sa repatriation na yun, nung time na yun na nag-live pa ako. Nakita na rin ng mga tao, iba na yung aking itsura. Kinabukasan po ay nagpasama ako sa aking kaibigan at kasama sa aking advokasya sa ospital para po magpa-swab test. Naalala ko, October 13 po yun. Pero nung time na yun, may napuntahan po namin ng ospital ay siningil po kami ng 750 Saudi Riyals. Kaya ng bawat isa sa amin na magpapaswab test, kaya nag-decide kami maghanap ng hospital na libre ang swab test. Sa kabutihang palad ay nakakita naman kami sa tulong ng kaibigan namin at napunta po kami sa Ministry of Health dito po sa Jeddah at nag-inquire po kami para magpa-swab test. Pagpasok ko po sa loob at para magpa-swab test, pagkakita po sa akin ng mga nurse, pinapasok muna ako sa isang room at nilagyan ng oxygen. May oxygen po yung aking siguro nakita nila yung pag-ubo ko at hirap na paghinga. Pagka siguro may mga isang oras po ako doon, pagkatapos po noon ay saka ako in-x-ray, chest x-ray. At doon ko nga nakita yung aking lungs na yung bandang baba ng aking lungs ay pumuputi na. Ang ginawa po ng doktor nung nandoon ng time na yun ay gumawa po ng referral letter at pati yung kasama ko ay pinag-swab test na rin. At saka po kami pumunta sa hospital. Ito pong King Fahad General Hospital dito sa Jeddah upang humingi ng tulong sa aking karamdaman. Medyo nagtagal pa ako ng konti sa labas that time dahil nga siyempre mahigpit po ang seguridad dahil nga sa COVID. At bandang 6 po ng hapon, pasado na 6 ng hapon nang ako po ay
madala na sa emergency room, sa ER, para i-check. At sa tulong po ng kaibigan ay nai-process po agad yung aking admission at ako po ay na-admit sa nasabing hospital. Nilagyan na po ako ng cannula at dinala na po ako sa isang tinatawag nilang ICU 2 dahil sa yung pong kwarto na yon ay meron pong salamin kung saan nakikita ako ng mga nurse na naka-duty doon sa area na yon. Tatandaan ko, 2 araw rin ako nag-stay doon. After 2 days, pagkatatanda ko, may kumausap sa akin isang nurse, male nurse na Arab, at sinabi nga sa akin na ako ay ililipat ng ibang kwarto. Hindi ko naman alam na yung paglilipatan ko ay ICU na pala. Hindi naman sinabi sa akin. Basta ang natatandaan ko, nilagyan ako ng plastic ang buong katawan ko, kinoberan ang buong from head hanggang sa paa ng plastic at saka ako dinala doon nga sa ICU. So, paglipat ko po doon sa ICU, naka 2 araw pa. Alam niyo po, ang pinakamahirap po doon nung naroon po ako sa ICU, yung hindi po yung mga injection yung injection, yung mga cannula, yung paglalagay po ng kinaya ko po yun pinilit kong paglabanan po yung mga dami ng pumapasok ng gamot ng mga time na yun. Ang hindi ko kinaya yung mga nilagay nila sa mukha ko, yung mga high flow na mga oxygen, yung halos takpan na po yung ilong mo na hindi na wala nang dadaang hangin kundi doon na mismo sa oxygen na yun na tinatawag nilang high flow. Tapos hindi ko alam na nag-deteriorate na pala ako noong time na yun. Kasi yung mga binibigay nila sa akin, yun yung mga matataas na para yung makatulong sa akin paghinga. Hindi ko, yung time na yun, naramdaman ko, yung pinakamabigat po yung nilagay nila ko ng BiPAP ba yung tawag nila, yung sinakpan po yung buong dito ko at parang may pressure po na humihigop hanggang sa Alam niyo po, yun po yung talagang halos magwala ako sa hirap dahil po doon sa mga nakasalpak po sa aking mukha noon. Hindi ko na alam kung ano po yung mga sumunod na nangyari at nagising na lang po ako nung mga sumunod ng mga araw na nakatali na yung aking mga kamay sa doon po sa aking kinahigaan na kama sa ICU. Kasi walang anak sa baby ko. Tanungin mo ako ngayon kung saan ako. Kung saan ako ngayon. Ayan. Napakahirap po ng ma-stay sa ICU. Halos 1 buwan din po ako doon sa ICU naglagi bago po ako nailipat sa regular ward. Yung time po na yun na naroon ako sa ICU, naranasan ko po lahat ng hirap ng pagkakaroon ng isang COVID. Yung hirap, sobrang hirap na sa paghinga, yung trauma, yung pagkakaroon, biglang nagkaroon ako ng depression dahil, alam niyo po yung na-detach ka, nawala ka sa paningin ng pamilya mo. Tanging nga nakikita mo lang doon sa ICU, yung mga nurse na pupunta para tingnan ka o bigyan ka ng gamot o kung anong sasabihin sa iyo. 24 hours na nakahiga. Wala akong kaalam-alam sa mga nangyari sa akin noong time na yon. Ang huli ko natandaan, alam niyo po, bago po tuluyang nawala sa akin ng cellphone, nag-positive po pati ang aking mag-ina. Nahawa sa akin ang aking misis at ang bunso kong anak na lalaki.
maging yung kasama namin sa inuupahan naming flat ay nahawa din sa akin. Kaya 4 po kami sa isang flat ang nagkaroon ng COVID. Iso-shortcut ko muna bago ko ituloy yung aking mga experiences sa loob ng ICU. After ko pong lumabas ng hospital, naikwento na sa akin ng mga nurses dahil po marami pong mga kaibigan ko ang gumawa ng paraan, maging ang aking kaibigan na nurse. Nasaksihan po nila lahat ang mga nangyari sa akin sa loob ng ICU at nakuhanan pa nila ako ng pictures nung ako po'y wala ng malay at doon po nila sinabi sa akin kung ano po yung nangyari sa akin. 2 to 3 days bago po ako after po na madala ko sa ICU, nagwala na daw ako doon noong time na yon at pinagtatanggal ko raw yung mga nakasaksak na sa aking katawan at saka sa aking mukha. Naalala ko yun na time na nagagalit ako doon sa nakasaksak na sa akin dahil hirap na hirap kong huminga. Yung para daw na nagkaroon ako na parang siguro dahil nga sa dami ng gamot na naisaksak sa akin, iba na yung nag-iba na yung mga kilos ko. So bumagsak po yung aking oxygen level nung time daw na yon. Sabi ng mga nurses na nagkukwento sa akin, kaya ang ginawa ng doktor ay ako po ay heavily na-sedate po ng gamot at ako po ay na-intubate. Tubuhan po ako. Ang sabi sa akin ng mga nurse na nakakwento sa akin, halos 2 linggo po akong nakatubo at mahigit 3 araw po akong walang malay. Pinakita sa akin yung mga pictures na kinuha sa akin nung ako'y walang malay. Meron pong naka-front yung photo na nakikita yung itsura ko na wala akong malay at may mga tubo sa aking bibig at may kuha din pong shots na ako'y nakadapa. Kaya pala ako nagkaroon ng bed sore sa tuhod, 2 tuhod ko dahil nga daw po dun sa tagal po ng pagkakadapa ko. Kaya pala nung nakita ko yung sarili ko, nung time na pumunta yung kaibigan kong nurse at nagawan ako na makausap ko yung aking family that time, ay nakita ko yung sa camera na ito pong aking mata rito, ito po ay nakapikit. At maga po yan. Para akong may black eye. At ito po, ang itim-itim po lahat yan. Hindi nga ako nakapag-ahit ng time dahil yan po. Ganun daw po ang nangyari sa akin dahil kailangan na akong tubuhan at dahil nga daw sa bumagsak na ang aking oxygen level. Kwento sa akin ng aking may bahay na nung palang time na ako ay na ICU, kinuha na rin ng ambulansya ang aking misis para dalhin sa ospital dahil po sa kanyang COVID. Wala akong kamalay-malay na nakikipaglaban ako sa kamatayan, pero ang misis ko pala ay dinala na rin ng ambulansya sa ospital dahil nga po sa paglala ng kanyang COVID. Yung anak ko naiwan po sa bahay dahil 12 years old pa lang siya that time. So sabi ng mga doktor sa misis ko na wala dapat ikabahala dahil malakas pa ang resistensya ng bata. Kaya dito lang siya sa bahay. Grabe po nangyari sa akin habang ako ay nakikipaglaban sa kamatayan, yung pong aking may bahay nasa hospital na rin. At nakikipaglaban na rin dahil sa sakit po ng COVID. Samantalang yung bunso kong anak na sa bahay, nag-iisa. At ang aking anak na panganay ay nasa Pilipinas at hindi na rin alam ang gagawin dahil parehas nang nawalan kami ng contact. Ang sento sa akin, mga taong mga nagsuporta sa aking anak dito, yung mga kasama kaibigan, yung meron po akong kasama rito na hindi nagkaroon ng COVID at alinhinan po, may mga pupunta mga kaibigan ko nagdadala ng pagkain sa anak ko. 1 linggo din po ang misis ko na na-confine sa hospital at bago po siya na-discharge nung okay na po yung kanyang kalagayan. Habang ako naman ay patuloy pa rin
nasa ICU. Grabe yung hirap, yung trauma na naranasan ko sa loob po ng ICU. Naaalala ko na pag may 2 beses pumunta, yung nag-x-ray sa akin. At pag x-ray sa akin, napapailing sila. Tanong ko po nga doon sa Arabo, wala na po ba yung lungs ko? Tinanong ko. Kasi pagka x-ray nila sa akin, napapailing sila. Pag nakita nila yung result na yun. Nung ako po ay nakalabas ng hospital at bumalik po sa nasabing hospital as outpatient na po para mag-follow up sa aking sakit, pinakita sa akin ng doktor yung file ko sa computer, yung result ng x-ray. Nung una na ako'y na-x-ray, bago po ko i-admit sa hospital, pumuputi na yung ilalim. Pero nung nakita ko po yung 2 x-ray na yun, puti po. Wala nang itim yung aking lang. Napaluho ako noon dahil hindi ako makapaniwala na yung sitwasyon na yun, nabuhay ako. Maging ang doktor, mga doktor sa hospital na yun, hindi sila makapaniwala sa nangyari sa akin. Sabi nga, your husband is very lucky. You are very lucky, Mr. Bong. Bihirang-bihira daw yung makaligtas. Lalo pat ako ay natubuhan na. Naalala ko nung kinuwento sa akin, lahat na ng kapatid ko, magulang ko, iiyakan na sila. Dahil natubuhan na ako, wala na akong malay. Nag 50-50 na ako, hindi na alam kung ano mangyayari pa sa akin. Sabi nga, maghanda na lang tayo, magdasal kung ano man ang mangyayari kay Bong. Ang misis ko takot na takot sa tuwing may tumatawag sa kanya ng madaling araw. Lalo pat hindi niya kilala o alam yung mga numbers na yun kung kanino yun. Yung mga time na yun, naaalala ko. Dumating na po ako sa panahon na sumuko na. At nagmakaawa ako sa doktor ng Mercy Killing. Nakiusap ako sa kanila, ay hindi ko na kaya. Pagod na ako. Alam niyo po, yung pong tayo takot sa kamatayan, di ba? Natatakot tayo, mamatay tayo. Pero pag nandoon ka na pala sa sitwasyon na yun, nawawala na yung takot mo. Ang makikita mo na, ang mararamdaman mo na yung tapang. Yun po yung naramdaman ko noon na okay na ako mamatay. Gusto ko na mamatay. Hindi ko na kaya yung pagod. Kaya nagmakaawa ako sa doktor. Ang dami pong pumasok sa isip ko. Yung pala yun yung time na wala na akong malay nun. Yung pala yun. At yung mga habang natutulog ako, yung maraming pumapasok sa akin. Alam niyo po yung ICU, tanging nasa harapan ko po yung litrato, isang malaking litrato ng isla. Pag tinitigan ko yun, nakakita ko ng maraming bungo. Lahat po ng klase ng, hindi ko alam kung tinatawag nating hallucination, naranasan ko po. Nakita ko ang sarili ko sa kabaong. Nakita ko ang sarili ko na binubuhat na ako ng mga kabatchmate ko para dalhin sa sementeryo. Nakita ko yung pagkadami-dami ibang klaseng mga imahe, hindi ko maintindihan kung ano po yung pero grabe. Lahat po ng mga hindi ko iniisip na maranasan o pumasok sa aking isip ay nakita ko po, naranasan ko. Umiiyak po ako nung wala akong magawa. Wala po akong boses. Pag tinatawag ko yung mga nurses, walang lumalabas na boses sa akin. Hindi nila ako maintindihan pag kinakausap ko sa kanila dahil wala pong boses na lumalabas sa akin. At ang masakit, hindi na ako makalakad that time. Naging bedridden po ako. Nawala po ng lakas ang buong katawan ko. Hindi na po ako nakakain. Walang laman ang katawan ko, ang tiyan ko, kundi tubig lang na paminsang sinsip. Kaya ako nakaka-survive dahil po dun sa dextrose. Grabe po. Naisip ko na yun na, ay, kasama na ako sa iuuwi sa eroplano na nakakahon.
at pagdating sa Pilipinas ay dediretso sa cremation. Katulad ng mga maraming OFW na nirepatriate yung mga labi at pagdating sa Manila ay dinire-diretso sa cremation. Naisip ko na po yun. Sabi ko nga sarili ko, dati ako ay nagko-cover kasi ako po ay membro ng media. Gumagawa ko ng news about ng mga nire-repatriate na mga OFW. Tapos nakita ko yung sarili ko na ako na yun, nadodoon. Grabe yung mga karanasan na yun. Na, pag naaalala ko yun. Pero alam nyo, ang pinakamabigat po sa akin yung, hindi ko alam kung saan ko nakuha na namatay daw yung anak ko na bunso dahil sa COVID na nahawa sa akin. Talagang bumagsak po ako noon. Talagang nakiusap na ako sa mga doktor. Please, leave me alone. Sabi ko, I want to die. My son died because of me. Yun ang sinabi ko sa kanila. Hinayaan po nila ako. Ilang araw po kung hindi dumidilat ng mata. Natatandaan ko po yun, nakapikit lang ako. Pag dilat ko ng mata, ganun lang, tapos balik ulit yung aking mga mata. Wala akong alam, kamalay-malay, na yung isang Arab national na nurse ay gumawa ng paraan. Kinontak po niya ang misis ko through my friends para tanungin kung totoo bang namatay yung aking anak. Alam niyo po, nagawa po na contact po ng kaibigan, yung Arabo na yon, yung aking misis. Kahit takot po yung misis ko sumagot dahil madaling araw, napitan sa sumagot dahil panay ang tawag ng time na yun. At doon, nakausap siya pati ng Pilipino at nalaman na buhay pa ang aking anak. Kaya ang ginawa po ng Arabo na yon, tinuntahan po ako sa loob ng ICU at sinabi sa akin yung good news. Nagulat ako. Sabi ko, paano nangyari yun? Sabi ko, please, pakitawagan sa messenger yung aking asawa. Nakausap ko po nung madaling araw na yun. At nakita ko nga buhay ang anak ko. Alam nyo, lumaban ako. Sabi ko, kailangan ako ng aking pamilya. Naisip ko, alam mo, siguro hindi ko pa oras ito. Sabi ko sa isip-isip ko. Alam mo ginawa nung nurse, after kong nakausap yung mag-ina ko, kalahating oras din kami nag-usap mo. Using his phone, yung pagtawag ko doon. Sabi niya sa akin, Mr. Bong, paliliguan kita para sumigla yung katawan mo, tumakas ka. Pinaliguan ako ng gabi na yun kasama yung isang Filipina nurse. At simula nung oras na yon, bumalik po yung sigla ng katawan ko. Kaya po noong first week po ng November, naalala ko yun, tanong pa ako kasi hindi ko na alam kung anong araw at gabi. Dahil wala pong relo, walang cellphone, ilaw lang, hindi mo alam kung anong oras na. Nung pagtanungan ko yun, may pumunta po doon na nag-swab sa akin. At yun nga, lumabas yung result ng aking swab na negative ako. Kaya, noong pong ikadalawang linggo ng November, ako po ay inilipat na sa regular room from the ICU. Ngayon, yung regular room na yon, ano pa yon, hindi pa yon yung regular ward na talagang pwede na puntahan ng tao. Nasa COVID area pa rin pero hindi na sa ICU. Kasi meron pang swab test na kinuha sa akin. Panibagong swab test para ma-confirm kung talagang negative na yung aking swab test dahil nag-negative na nga. So, akala ko tapos na yung kalbaryo ko doon pero hindi pa pala. Kasi the next day, yun nga, positive pa ako. Nag-positive uli ako. Pero masaya na ako kasi nakalabas na ako sa ICU eh. Napakiusapan ko na yung mga nurse, natawagan ko yung aking pamilya, at naipadala sa akin yung cellphone ko dahil pwede na uli ako gumamit ng phone.
Kaya naibalik sa akin yung phone na yun. At doon nga, nakita ko nga, inaayos nga ng mag-inang misis ko yung papers exit visa ng aking anak dahil nga na-decide na kaming pauwiin siya ng Pilipinas. Kaya umuwi yung anak ko noong November 15 ng Pilipinas. Magaling na rin yung anak ko, magaling na rin yung misis ko sa sakit na COVID. Ako na lang yung may COVID that time. Nag-negative po ako sa COVID. Third week na ng November. Mga November 23, mga ganoon. Pero, hindi pa ho ako may lipat sa regular ward na para mapuntahan ng tao. Dahil alam niyo, pagkatapos ko po magkaroon ng COVID, na negative na ako, may panibagong sakit na na-develop sa katawan ko. Nagkaroon po ng infection ng aking dugo. Infection po siya. Infected ng dugo ko dahil po sa dami ng mga gamot na nainom ko at yung mga mikrobyo na nakuha ko sa ICU. Halos mawalan ako ng sumuko na naman ako nung time na yun. Pero sabi ng mga kabayan nating nurse, Kuya, doon tayo sa lesser evil. Naligtasan mo yung COVID. Itong sakit mo na to, pwede pang gumaling yan. Manalig lang tayo sa Panginoon. Hindi ako nawala ng pag-asa. Bago magkatapusan ng November, ako po ay nailipat na sa labas ng COVID ward. Ng COVID na ward. Dahil nga nag-negative na ako. Although meron akong infection sa dugo, pero negative na ako sa COVID at dinala na ako sa regular ward. Na-isolate lang ako dahil sa sakit ko. December 2 po nung nalaman ko na nung mga test na nag-negative na ako sa sakit ng infection sa dugo. At nung time na yon na habang ako infected, nakiusap ako sa aking may bahay kung pwede mapuntahan ako. Madalaw ako sa ospital kasi iba pa rin yung menu nag-aalaga sa iyo ng personal para mapaliguan ako. Kasi nasa hospital ka, kahit nasabihin may mga nurses doon, hindi naman yung talagang totally na maasikaso ka, lalo pat wala na ako sa ICU. Kaya noong last week po noong November na yun, nakapunta na po yung misis ko, nadalaw na po ako. Gumamit lang siya ng mga protective para po hindi siya sa infection dahil nga sa infection nga sa dugo. Pero nung nawala na po yun, nag-negative na po ako, talagang tuwang-tuwa po ako at ako nagpapasalamat talaga. Alam niyo, halos 2 buwan akong hindi nakalakad. Nakatayo ako at nakalakad December 9, 2020. Yan si tatay, maglalakad na siya. Hinga ng malalim muna, tatay. 1, 2, 3. Good job, tatay. Akala ko nga makakalabas na ako pero hindi pa. Kasi may mga iba pang naglitawan sa akin na sakit, tumaas yung creatinine ko, dala na marahil ng mga at hirap pa rin ako huminga. Kaya inabot pa ako ng mahigit 1 linggo. Ngayon, nag-decide na yung doktor na ako'y lumabas basta't kailangan ko lang mag-provide ng oxygen ko sarili para meron ako nagagamit in case na kapusin ako sa paghinga. Provide po ako noon. Kaya December 20, 67 days po of confinement sa hospital. Doon po ako lumabas at na-discharge. Alam niyo, napakahirap po, napakadami ng pagsubok na dumating sa buhay ko nung time na ako nagka-COVID. Pero ang Panginoon, hindi po siya tutulog o hindi po niya ako iniwan. Binigyan niya ako ng ikalawang buhay. Sa kabila po nung malalang kalagayan, naging kalagayan ko, nabuhay ako. Nalaman ko, lahat ng mga kaibigan ko, pinagdasal ako. Lahat ng mga supporters natin, pinagdasal ako. Saksi po yung nakita ko po yung mga comments doon sa post ko sa Facebook na lahat po ay nagsasabi ng akin, nag-wish ng aking kagalingan. Sobra po ang aking pong pasasalamat sa lahat.
miracles happen. Yun ang nangyari po sa akin ay miracles po yun. Puti ang lungs. Dapat patay na ako, pero nabuhay ako. Grabe po ang aking iyak pasalamat sa Panginoon. Bilang isang Katoliko, pasalamat ko sa Panginoon sa pagbibigay niya sa akin ng panibagong buhay. Malaking pasalamat ko sa ospital, sa King Fahad, dahil po hindi ako sinukuan ng mga doktor at mga nurses na kababayan natin doon na nagtulong-tulong sila sa akin. Naalala ko yung mga ibang nurse na lalaki, yung tausug, na inihilot niya yung mga paa ko. Nagpupunas ng dumi ko. Yung mga ibang mga babae doon ng mga Pilipina, nahihiya na nga ako, nakita ng buong katawan ko, pero sige lang, kasi katrabaho nila, sabi man nila eh. Lahat po ng hirap, dinanas ko. Alam ninyo, nakatiter pa ako. Yun yung masakit, yung catheter. Ang tagal yung catheter na yun, nagmakaawa ko sa iyak nung dahil nung huli hindi na kinaya. Kaya pinatanggal ko na, dahil tinabi rin naman ng doktor, tanggalin ko na, patanggal na yung catheter ko. Grabe po yun. So, alam niyo po yung hirap nung nasa loob ka ng ICU, lahat ng klase. Naranasan ko. Nagpapasalamat ako sa pagbibigay sa akin ng panibagong buhay. Napakahirap po, pero napakagaan sa loob. Nakakatuwa dahil po ako'y nabigyan ng pagkakataon na muling makasama ang aking mga mahal sa buhay. Kahit ang aking mga magulang na may mga edad na, sabi nga ng tatay ko sa akin, anak, ayokong ilibing ko kayo. Mas maganda na yung kayong maglibing sa amin ng mga magulang mo kaysa kami maglibing sa aming mga anak. Kaya alam niyo po, huwag po kayong sumuko. Lumaban po kayo. Lahat po ng bagay may pag-asa, basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ano man po ang relihiyon ninyo, kay kayo man ay Katoliko, Muslim, Iglesia, Saksi ni Jehovah, lahat po ng sekta, huwag po tayong sumuko. Lumaban po tayo. Napakabait ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Nagpapasalamat ako, samantalahin ko na, sa hospital ng King Fahad General Hospital sa Jeddah sa pagbibigay sa akin ng pag-aaruga at ako'y tuluyang gumaling. Sa kaharian ng Saudi, lalo-lalo sa mahal na hari Salman, dahil alam niyo po, wala po akong binayaran kahit 5 sa pagkaka-hospital ko. Libre po lahat yun. Ang utos po ng hari, kaya ikaw man ay taga dito sa kaharian o dayuhang manggagawa, walang exemption. Pag nagka-COVID ay dapat tulungan. Kaya ako po'y nagpapasalamat. Papasalamat ako sa mga sumuporta sa akin, sa mga kapwa ko, mga OFW na nagdasal. Sino man kayo lahat, hindi ko man kayo mapasalamatan isa-isa. Nais kong ipaabot sa inyo ang aking taos-puso, sa inyong lahat, sa pagbibigay po ninyo ng suporta at pagdarasal para ako'y gumaling. Sa aking mga mahal sa buhay, sa aking kapatid at bayaw na parehong nurse, na talagang nakikipag-usap sa mga nurses, na alamin ko yung aking galing at nagbibigay po ng lakas sa akin. Kuya, lumakad ka. Kuya, pinipilit nila ako. Talagang binigyan nila ako ng support, pati nanay, tatay ko. Lumakad ka. Tumayo ka. Labanan mo yan. Sa aking anak na babae, na hindi alam kung paano niya gagawin yung pagmamanis ng Facebook page
Dahil nga po sa mga nangyayari po noon, paalam sa mga tao at pagbibigay niya ng suporta sa aking pamilya, alam ang kanyang magulang ay nasa bingit ng kamatayan. At sa aking mahal na asawa, na sa kabila na nangyari ay nandyan siya. Kahit na noong time na magaling na siya at ako'y nakalabas na sa regular ward na ako, araw-araw pagkagaling niya sa trabaho, pumupunta siya sa ospital para asikasuhin ako, paliguan, linisin, at bigyan ng moral support, pakainin, hanggang sa bumalik yung aking lakas at nakalakad ako. From October 13 hanggang December 20, ako po ay nasa hospital. Almost a month nasa ICU. Almost 2 weeks na na-intubate. More than 3 days pong walang malay. Pero sa awa ng Panginoon, glory to God, ito po ako ngayon. Bumabalik na po yung aking katawan. Although sa ngayon, hirap pa rin po ako sa aking paglalakad. Madali pa ako mapagod. Konting lakad lang. Hinihingal po agad ako. Hinahabol ko pa rin ang aking hininga, papagod. Pero okay na po ako. Masaya po ako. Yan po yung epekto ng after ng COVID. Pero naniniwala ko mawawala din ito. At babalik po yung aking lakas. Hari naway, magsilbing inspirasyon ito sa inyo. Sa mga lumalaban, sa mga nagkakaroon ng COVID at lumalaban pa ngayon, laban lang po tayo. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Alalahanin niyo po ang Panginoon. Nandyan po ang Panginoon natin. Ano man po ang inyong paniniwala. Nandyan po siya sa bawat isa sa atin nakapantay. Laban lang po. Ito po si Kabong. Magandang gabi po sa inyo lahat mula po rito sa Jeddah, Saudi Arabia. Assalamualaikum.